We, the DILG, imbued with the core values of integrity, teamwork, and responsiveness, commit to formulate sound policies, on strengthening local government capacities, performing oversight function over LGUs, and providing rewards and incentives. we pledge to provide effective technical and administrative services to uphold excellence in local governance and enhance the service delivery of our regional and field offices, to become trusted partners in nurturing local governments and sustaining peaceful, safe, progressive, resilient, and inclusive communities. we commit to continually improve the effectiveness of our quality management system. compliant with applicable statutory and regulatory requirements and international standards, Gearing towards organizational efficiency in pursuing our mandate and achieving our clients' satisfaction. we commit To consistently demonstrate ang matino, mahusay at maasahang kagawaran para sa mapagkalinga at maunlad na pamahalaang lokal. Ang DILG ay matino, mahusay at maaasahan. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Diyos marhay na aldaw sa tuya sa Bicol Region. Sa ngalan po ng Department of the Interior and Local Government, Regional Office 5, na pinamumunuan ng aming Regional Director na si Attorney Arnaldo E. Escobar Jr., CESO 3. Welcome to Welcome to Balanibog! Episode 11, Building Bridges, a guide on the establishment of national and international sister city or town twinning. Ako po si RPO2 Anti Abariantos. At ako naman po si LGOO2 Jefferson L. Pura. Kasama po ang aming mga section chiefs na sina LGOO5 Lisandra Gail D. Escoto, LGOO5 IVS Ramirez, at ang mga members ng RCIT and RIC2 Technical Team, at kami po ang inyong makakasama sa episode na ito. Sa lahat ng kasama natin rito sa ating Zoom at sa ating mga tagapanood at tagapakinig mula sa FB Live, shoutout po sa inyong lahat. Sa nalalapit na Semana Santa, sama-sama po tayong ilaan ang panahong ito para sa pagninilay-nilay at pagpapalalim ng ating espiritual na pananampalataya. Bukod dyan, partner, gamitin na rin natin ang panahong ito para mag-recharge at i-reset ang ating mga sarili in all aspects para sa pagbabalik natin mula sa long weekend ay ganado at pursigido ulit tayo sa ating mga kanya-kanyang trabaho. Tama ka dyan, partner, pero wag na nating pahabain ito. Upang makapagsimula na tayo, anyayahan muna natin ang ating mga viewers and listeners na sagutan ang ating attendance link and feedback form. So you may check the following link below. Ang link ay available rin sa ating chat box sa Zoom at comment section naman sa ating mga taga-subaybay sa FB Live. Ipa-flash rin po namin ang link para sa ating Memorandum Circular Number 2024-066 na maaari ninyong i-access upang inyong maging gabay sa talakayan nating ito. Ngayon naman, partner, ay makinig ng mabuti ang lahat para sa ating kaunting paalala upang mas maging maayos ang takbo ng ating programa. So first, to help keep the background noise to a minimum, please mute your microphone when you are not speaking. To make our discussion more engaging, please enable your camera whenever possible. Of course, should you have questions while the presentation is in progress, please feel free to use the chat box or click the raise hand icon. Lastly, kindly rename your Zoom accounts using this format for LGU, LGU_city or municipality _ first name and last name. At ang sample natin dyan ay
LGU_Malilipot_Juan de la Cruz. And for DILG, DILG_office_first name and last name. At ang sample naman natin dyan ay DILG_PO Sorsogon_Juan de la Cruz. Ngayon, partner, batiin naman natin ang mga tao na naging tulay upang mabuo ang programang ito. Sila ang ating Regional Top Management Team sa pangunguna ng ating Regional Director, ni si Attorney Arnaldo E. Escobar Jr. Saso 3, Assistant Regional Director, Joa Dangilo Saro Saso 4, ang ating mga Division Chief, lalo na ng Division Chief ng Local Capacity Development Division, LGO07, Maria Rothel P. Gigantoca, Cao Rico E. Gaurino, LGMed Chief Darlene D. Allende, Assistant Division Chief LGO06 May G. Clemente, OIC ADC Ramos Santa C. Miranda, Sao Maria Pia M. Salamenyo, at ang ating mga Section Chiefs. Again, magandang umaga po mga moms and sirs. Nais rin po naming batiin ang ating mga kasamahan sa provincial offices, ating mga provincial directors, cluster heads, program managers, at ang ating mga DILG field officers. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, again, isang mainit na pagtanggap sa panibagong kabanata ng ating Balangibog series. Ang inyong pinagkakatiwalaang programa kung saan ang katotohanan ang laging nangingibabaw. Dito, basta lihitin mo, ibalangibog mo. Dahil sa balangibog, bawal ang fake news. Bawal ang fake news. Samahan niyo po kami sa isa na namang makabuluhang talakayan na tapat, diretso at walang halong kasinungalingan. Again, welcome sa Balangibog Series. Muli po namin kayong makakasama sa panibago na namang episode ng Balangibog, ang platform ng Bicol LGRRC kung saan tinatalakay ang mga napapanahong usapin at issue upang bigyan ng impormasyon at malawak na kaalaman ang ating mga komunidad. Ngayon, partner, bago tayo magsimula, makinig muna tayo sa maikling mensahe ng ating magiting at makisig na Regional Director, Attorney Arnaldo E. Escobar Jr. Saso 3. Good morning, sir. Sa ating magiging topic sa talakay ng ating mga panauhin sa episode natin sa araw na ito. Ayan, partner, lang din pala kayo. Haba na agad yung naging nangyari sa ating Balangibog series. So ayan, grabe na talaga ang innovation ng ating LGRRC na partner. Tama ka dyan, partner. Isa lang yan, partner, sa patunay na effective talaga at napapanahon itong innovation natin na ito kasi umabot na tayo ng episode 11. Sabi mo nga kanina, partner, parang kailan lang, yung first episode pa lang at ngayon nasa episode 11 na tayo. Ayan. And of course, magpapatuloy ang Balangibog series natin para magbigay ng mga kaalaman sa ating mga komunidad. Ayan, partner. Again, bago tayo magsimula, makinig ulit muna tayo sa maikling mensahe ng ating magiting at makisig na Regional Director, Attorney Arnaldo E. Escobar Jr. Saso 3. Hi, sir. Good morning po.
very happy and honored. Mga kasama sa LGUs, mga LGU representatives, LGU officials na despite their busy schedule sa ating mga lokal na pamahalaan, nandyan din po sila. Ang iba po, parang mukhang mas madami ang nakikinig sa atin via Facebook Live. Oo, so magandang umaga sa mga nanonood via Facebook Live. Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo sa aming Balangibog. And of course, dito particular sa series na ito, dito sa ating tema na Building Bridges, a Guide on the Establishment of National and International Sister City or Town Twinning. Sa ating mga partners sa LGRRC, of course, and everyone who made your time to join us in this activity. Your presence shows how committed you are to innovation and collaboration. Let's make the most of this session and may it inspire more sisterhoods, partnerships, and bridges of goodwill
between our local governments. Maraming salamat po again. Maraming salamat sa ating mga kasama, DILG, LGUs, and the public viewing via Facebook Live. Again, maraming salamat and padagos kita. Much RD Isko for your insights and guidance. Ngayon, partner, bago natin ipakilala ang mga panauhin natin sa umagang ito, pag-usapan muna again natin, partner, itong sister city o town twinning. So, partner, narinig mo na ba to? Actually, partner, bago din ito sa pandinig ko, itong sister city or town twinning. Pero based sa pagkakaintindi ko ay siguro ito yung mga inter-LGU partnerships na kung saan ang konsepto nito ay ginagawa na rin natin dito sa atin sa DILG under our LGRRC. Oo nga, partner, tama ka dyan. Kasi sa atin ay mayroong interagency. So tayo ay nakikipag-collaborate sa iba't ibang departamento na katuwang natin sa mga programs and projects upang mas maging effective and efficient ang ating serbisyo na naibibigay sa publiko. Kaya excited ako, partner, sa episode natin ito. Katulad nga ng nabanggit ko kanina, dahil ito ang tatalakayin natin. Ito ang tatalakayin ng ating mga panauhin na magbibigay sa atin ng mga impormasyon at kaliwanagan sa kung ano nga ba ang paksang ito. Kaya naman, partner, sa pagkakataong ito ay kasama natin ang ating mga bisita at tagapagsalita ngayong araw. So malugod po naming ipinapakilala ang kinatawan mula sa DILG Central Office, Bureau of Local Government Supervision para magbigay impormasyon patungkol sa sister city o town twinning at bigyang kasagutan ng ating mga katanungan ngayong araw. Partner, ipakilala mo na ang ating mga bisita. Partner, for this episode, we will be having two speakers. We have a dedicated public servant who rose from the ranks in government, currently serving as the Assistant Division Chief under BLGS or the Bureau of Local Government Supervision, and the Section Chief and the designated head of the Strengthening Peace and Order Council or PMO. Pinapakilala po namin sa inyo sina ADC Keith P. Lagmay and LGOO5 Maria Oliven M. Contreras Maligaya. Magandang umaga po, ma'am and sir, and isang karangalan po na makasama namin kayo sa ating Balangibog series. Hi sir and ma'am, good morning po. Walang audio. Kami hindi. Director Directores. Bigay linaw po kami sa paksang ating tatalakayin sa umaga pong ito, dili walang iba, kundi ang tinatawag nating sister cities o town twinning. Sa umagang ito, gaya po ng napagbilin po sa atin, bawal ang fake news. Di ba, Oli? Oli. Opo, isa pong karangalan para sa amin mula dito sa BLGS na maanyayahan po ng DILG Region 5 upang magbahagi ng aming kaalaman tungkol sa programa ng Sister City or Town Twinning po. Binabati po namin na isang mapagpala at mapayapang araw ang lahat po na nasa Zoom at ang ating pong mga tagapanood at tagapakinig sa ating FB Live. Shoutout po sa inyong lahat. Morning! Ayan, sir and ma'am, kamusta naman po kayo ngayong umaga? Maayos po ba ang mga gising natin? Ako po bilang may baby, medyo araw-araw po yan, pero kaya-kaya po nating kaya po nating lampasan ang ating mga challenges na kinakaharap, especially bilang working mom. Ganyan din naman po sa akin.
Belated Happy Women's Month po dahil dun sa share nyo. Though April na po ngayon. Ayan, kayo naman po Sir Kip, kamusta po yung araw nyo, yung morning nyo today? Gaya ng aking nakagawian, masaya naman palagi kasi we looking forward na makapagbigay kasiyahan sa ating mga pinagsisilbihang madla sa araw na ito. Actually, excited din nga ako sa pagkakataong ito kasi kanina muli ko na naman nasilayan. Sabi mo kanina, magiting at makisig na si RD Escobar, RD Isko. So, nakita ko po muli siya. Medyo isang magagandang paniwala para sa amin dito sa Central Office. That's good to know po, ma'am and sir. Kami rin po dito ay masaya umaga, lalo na po at maaliwalas ang panahon namin ngayon dito. Actually, ma'am and sir, kami din po ay excited sa mga malalaman natin sa episode na ito. Kung di po kami nagkakamali, nitong nakaraang May 7, 2024, ay inilabas po ang Memorandum Circular 2024-066 patungkol sa amended guidelines on the establishment of national and international sister city or town twinning program. Tama po ba, ma'am and sir? Ang konsepto po ng sister city or town twinning ay hindi na bago sa ating bansa. Sa katunayan, ayon nga po sa ating mga historians, noong March 16, 1565, ang Spanish explorer po natin si Miguel Lopez de Legazpi, na kung saan ang bayan ng Legazpi City ay ipinangalan, at gayon din naman si Dato Sikatuna ay nagkaroon ng tinatawag po nating Seal of their Treaty Friendship. Following tribal traditions, ito po yung tinatawag na panahon sa ganitong layon. Ang sister city naman po dito sa atin sa Pilipinas ay established nitong nakaraan lang po lamang. Noong time twinning na pinangunahan po ng pista. Taong 1982 po ito. Kung makikita nyo po, ito po'y bago ma-approve ang local government code. Sa ating kagawaran sa DILG, bago ang pagpapalabas ng DILG MC 2024-066 diretso na tayo sa Q1. Background. So, diretso na tayo. Ano po yung mga main figures po itong MC na 97-06? Nakapaloob po dito ang mga altuntuhin tungkol sa mga roles and responsibilities ng DILG, maging ng mga tanggapan na kasama po natin sa gawain. Katulad po ng mga tinatawag po natin Department of Tourism, Department of Health, ano po yung mga kailangan nilang kapanan patungkol po sa MC na ito. Kung matatandaan po ninyo, doon po sa mga medyo matatagal na sa departamento, ang Philippine International Sisterhood o Town Cleaning Association o PISTA ay minsan kinilala ng ating kagawaran upang tumulong sa pagpapasulong ng international katanikan. Ang pagtutulungan patuloy pa rin po ang programa ng Sister City Town Twinning. Ayan. Thank you so much po, sir. So, ayun, isang tanong pa lang para marami na si sir na nabahagi, na-share niya na yung history and background ng ating MC number 2024-006. So, ngayon naman, sir, medyo matagal na po pala bago nagkaroon ng pagbabago sa ating policy, no? So, sir, ano po kaya yung nag-udyok o ano po, sir, yun nga, nag-udyok sa pagbabagong ito? At para saan po ito, sir?
sa mga halimbawa na kailangan natin pagtunan kasi di ba tinatawag natin sustainable development. Nagkaroon tayo ng tinatawag na Millennium Development Goals. So meron din po tayong climate change adaptations, nagkaroon din ng disaster reductions management. So maraming issue po na kinaharap ang ating departamento o kagawaran na kung saan hinihikayat naman natin ang mga pamahalang lokal na tugunan ang mga issue nito sa pamamagitan ng pagtatatag ng kanilang sister city partnership. Gayun din naman may mga umiral o lumabas na panibagong modelo o magandang practice pagdating po sa LGU na kung saan ang isang particular na LGU ay gumaganap ng isang bagay na napakaganda, maari na po natin yung ilagay sa ating polisiya na para mapagpatuloy naman po ang stronger and more successful partnership ng ating mga LGUs. Ito po ay hamon sa atin sa departamento na kailangan po natin pagtunaan din ng pansin. Gawitin na po natin ang mga pagbabago na gaganap upang mapalakas po ang ating mga polisiya. So yun lamang po. Ayan, thank you so much po sir sa inyong kasagutan. So very clear po, no? Hindi lang po technologies yung nag-innovate kahit ito rin pong amendments natin. No, sir? Opo, tama po yun. Yung sa sinabi po natin sila, kailangan po nating sumabay sa daloy ng ating takbo ng ating panahon sa wagin ito. Baka mamaya po maiwanan po tayo ng mga millennials dito po sa ating kagawaraan, di po ba? Thank you po, sir. Pag-usapan lang natin, sir, ano naman po ang mga saklaw at sakop nito? Maaari po ba natin isa-isahin ang mga nakapaloob dito po sa amendments nito po na MC 2024-066? Siguro sa panimula bigyan pansin po natin, di po ba ang ating kagawaran ay may mandato na magbigay tulong doon po sa ating mga lalawigan, probinsya, lungsod o bayan. So dito po sa atin, ang scoping coverage po nito ay lahat po ng probinsya, lahat po ng lungsod o bayan with existing town twinning or sister city relationship with other local governments and those with intentions to establish a relationship with other local government officials. So yun po ang ating coverage pagdating po dito. Ayan, thank you so much, sir. So very clear po based sa inyong sagot na ito ay para lamang sa ating provincial, city and municipality, sir, no? Opo, tama po yun. At Hindi po sa ating barangay level. Opo, hindi po muna sa ating sinama. Kasi para po magbigay tuon po ng pansin sa ating mga, kumbaga sa mga nanay at tatay, doon po muna sa mga nanay at tatay. So susunod pa muna po yung ating mga anak. Sir, ano naman po ang layunin na ipinapahatid po nitong MC natin para sa ating mga provincial and city or municipal government units po? Ay, napakagandang katanungan yan, Jeff. Siguro para malugod na ko pong binibigay sa inyo ang aking kasama sa gawain, hindi walang iba kundi si Ginang Maria Olivine Maligaya, para pagtuunan naman siya ng iba yung pansin at talakayin po natin ang pagtungkol sa mga bagay nito. Oli, please. Salamat po, Sir Keith. So, ang ating po amended policy on sister city and town twinning ay naglalayo na mabigyan po ng guidelines ang ating mga LGUs sa pagtatatag po nila ng mga ganitong klaseng partnership. At sa amended guidelines din po is na isa-isa po ang mga tungkulin at responsibilidad po nitong ating local government units, ng ating mga partner agencies at ng ating pong kagawaran ng DILG na kasaad.
pangunahing haligi para sa decentralization at nagbibigay din po sa ating mga pamahalaang lokal ng kakayahang pamahalaan ang kanilang mga sari-sariling gawain. So ngayon naman po, ma'am, sa paanong paraan po ba nagagawa o masasabi na ang aktibidad ng isang LGU ay matuturing nating Sister City or Town Twinning po? Okay. Upang maging kapakipakinabang ang itinatag na partnership, ang mga sumusunod pong areas of collaboration and thematic areas ng mga activities ay maaaring ituloy ng mga LGU. Ngunit dapat po nasisiguraduhin na ito ay naka-align sa kanilang annual investment plan at direktang nauugnay sa kanilang comprehensive development plans. So ang mga areas of collaboration po nito, included po dito ang mga exchange visits at organized tours. So dito po maaari pong magpalitan ng best practices po ang ating mag-partner na LGU at makapagbahagi ng kanilang mga estratehiya kung paano nila na-achieve ang kanilang mga set goals sa kanilang teritoryo. Kasali din po sa areas of collaboration ang club affiliations or development or relations, ang correspondence or sending ng mementos, ang exchange of music and cultural plays, including publications, and ang exchange of professional and technical expertise and collaborations. So usually po ang mga areas of collaboration and thematic areas nito ay isinusulong para sa parehas na pag-unlad ng magka-partner na LGUs po. Okay, ma'am. Thank you po, ma'am. Paano naman po natin, ma'am, ito magagawa or makakamit ang highest form of interlocal government unit partnership? So mukhang parehas po ng naging katanungan po ang ating host. So ulitin lang po natin ang mga thematic areas and areas of collaboration po ni LGUA at LGUB ay about sa exchange visits at organized tours, club affiliations or development or relations, correspondence or sending of mementos, exchange of music and cultural plays, including publications, exchange of professional and technical expertise and cooperation. So ang mga areas of collaboration po na ito na pinagkasunduan ng ating mga local government units sa pamamagitan ng MOA or MOU po ay isinasagawa para sa parehas na pag-unlad po at sabay na pag-unlad sana ng ating magka-partner na LGUs po. Ayan, thank you so much po, ma'am. So kanina po, nabanggit niyo po ang annual investment plan at ang CDP. So maaari po ba natin ulit, ma'am, mabigyan din ito as a requirement para rin po sa reference ng ating mga LGU participants? Yes po. So ito pong ating annual investment plan. So taunang plano po ito ng ating mga LGUs. Kung saan po ang mga gawain po at mga plano, so yung mga programs, projects, activities po ng ating LGU sa loob ng isang taon at ang mga kaakibat na amount na budget para sa mga activities sa implementasyon ng mga PPAs na ito ay nakalatag na. So sa AIP po, kinikilala ang mga PPAs na pinondohan at ipapatupad po ng ating LGUs sa isang buong taon. Ito pong AIP ay isang komprehensibong plano na nagbabalangkas po ng mga priority projects, programs and activities po para sa fiscal year. So annual po ito. So ang ating naman pong CDP, ito po ay ang medium term, at least 3 to 6 years multi-sectoral plan ng ating LGUs kung saan meron itong local development investment plans na binubuo po ng mga multi-year projects po ng ating mga LGUs. So dapat po ang ating pong pakikipag-partner, pakikipag-sister city or town twinning sa ibang LGUs, sa kapwa LGUs po ay naka-align po sa ating AIP at sa ating CDP po. Ayan, thank you so much po, ma'am.
So ngayon naman, ma'am, curious lang po kami, may posible po bang kaharapin ang ating mga local government units kung matutuloy ang kanilang partnership na hindi nakalagay or indicated po sa kanilang AIP or CDP? Base po sa ating policy, wala naman po explicit na sinabi po, nabanggit about dyan sa inyong katanungan. Pero ang importance po na dapat naka-align sa AIP or CDP ni LGUs ang pakikipag-partner is of course kung saan po pagkukunan ng pondo, kung sakaling magbe-visit sa isang LGU. Maliban po dito, ma'am, mayroon po bang kinakailangang gawin ang LGUs para magawa? Okay. Sumasagot pa. Ayan. Ano nga po ulit yun, ma'am? Sige po. Dun sa naunang katanungan po, ulitin natin, kailangan po na naka-align sa AIP or CDP ang proposed partnership ng ating mga LGUs dahil dito po magmumula ang mga pondo na kakailanganin na gagastusin para sa pagtatatag po nitong mga partnership po na ito. Sige po. Ayun nga po, ma'am. Yung tanong ko po, ma'am, maliban po dito, mayroon po bang kailangang gawin ng LGUs para magawa itong partnership? At ano-ano po kaya ito? At sino-sino po ang may mga responsibility na gawin po itong mga bagay po na ito? Si LGRU po, sila po ang mga kapag pagkakandas ng lahat ng requirements po para makapag-propose po tayo. So, sa preparation of the sister city or the proposals po, kailangan po ginagana ng profile. So, kailangan po may discussion po ng potential affiliations. Siyempre po, kailangan po may dialogue po na with the stakeholders and may approval po ng ating sanggunian through a sanggunian resolution ang sister city or town twinning proposal na ito. So bakit po kinakailangan ang mga itong preparasyon? Dahil kailangan pong maihanda po ng ating LGRU ang mga documentary requirements, especially kapag international po ang proposed sister city or town twinning partnership po. So sa establishment po ng ating local partnership, nabanggit po kanina na may local autonomy po ang ating mga lokal na pamahalaan. So ang pakikipag-ugnayan po or coordination from LGUA to LGUB po, sila na po yan. Sila na po, LGU to LGU na po ang mag-uusap po dyan. So again po, local partnership po ito. LGU to LGU, pwede po itong direkta na po silang mag-usap. So sa kailangan po nilang i-prepare both LGUs, yung LGU profiles, yung sanggunian resolution, endorsing the affiliation initiative, sanggunian resolution authorizing the LCE to negotiate and enter into an agreement. So magkakaroon po tayo ng draft MOU, Memorandum of Understanding or Memorandum of Agreement, and yung list of community groups or NGOs na sinusuportahan po ang LGU na makipag-partner po sa isa pang LGU. Kapag naman po nagkasundo na, for example, si LGUA at si LGUB, so nandito na po tayo ngayon sa acceptance of local partnership. Magpapalitan po ng LGU profile po syempre ang ating mga local LGUs. And then,
magkakaroon na po sila, bilang tinanggap na po nila ang kanilang partnership, magkakapirmahan po sila ng through the MOA or MOU, and then both LGUs po dapat ay may kopya po ng mga nitong MOA or MOU na ito. Ika-copy furnish naman po ng ating mga LGUs po, ang ating mga field officers po, si CMLGOO and si City Director, para po ito sa ating monitoring. So later on po, madidiscuss po natin na meron po tayo ginagamit na Google Sheet as monitoring po para dito sa ating sister city or town twinning program po. Ayan, thank you so much po, ma'am. Base po dun sa mga na-mention nyo, parang madami po palang kailangan gawin para po dito sa ating MC number 2024-066. So, ma'am, ngayon naman po, mayroon po bang recommended timeline para gawin ito? Halimbawa, ma'am, 2 months bago ang pagpunta ng LGU sa kabilang LGU, or ano po ba yun, ma'am, na kailangan namin malaman? Ma'am, bilang ito po ang ating napag-uusapan ay local partnership. So at ang ating pong policy ay wala pong nakalagay po na timeline po kung gaano katagal dapat mag-prepare ang ating mga LGUs. So nasa sa kanila na po yan, bilang again may local autonomy naman po sila. Nasa pag-uusap na po ito ng ating LGUs kung kailan at hanggang kailan po nila mapag-uusapan at mapagkakasunduan at makakapagpirmahan sila ng kanilang partnership po. Saan naman po dito papasok, ma'am, ang DILG? For the local partnership po, ang role po ng ating mga DILG, syempre po kami po dito sa central office, nagpo-provide po kami ng technical assistance sa atin pong usually po regional focal persons po ang una naming nakaka-coordinate po. And then for example, may mga ganitong gawain na kami po ay nai-invite bilang mga resource person po para ibahagi po ang ganitong klaseng polisiya. Pinapaunlakan naman po namin ito hanggat kaya po ng schedule at wala pong mga nakakasabay na equally important na activities po. And syempre po, na-mention ko kanina na meron po tayong monitoring po sa local partnership po. So ito pong G-sheets po na ito ay naipamahagi na po ito sa ating mga field officers kung saan ang ating pong field officers ay established itong partnership na ito. Ayon po. Ayan. Maraming salamat po, ma'am. Ni ma'am na mga requirements. On proposed local partnership, we have upon approval by the Sanggunian, the LGU through the LCE shall write to their chosen local government counterpart to signify interest in establishing a sister city or town twinning partnership with the following documents. Una na dyan, local government profile, Sanggunian resolution endorsing the affiliation initiative, Sanggunian resolution authorizing the LCE to negotiate and enter into an agreement, draft MOU or MOA highlighting the proposed areas of partnership as well as the roles and responsibilities of contracting parties, and acceptance of partnership. The counterpart local government shall signify its acceptance of the proposed partnership by furnishing the proposing LGU with their local government profile and acceptance of partnership to be signed by their local chief executive, copy furnished the concerned city or municipal local government operations officer or city director.
Ayan, partner, napakinggan na po natin ang mga requirements ng local partnership ng sister city o tinatawag natin na town twinning. So marami pa po tayong mapag-uusapan makalipas lamang ang ilang minuto. Ano po ang purpose nitong Dagyaw? Ang purpose nito is to improve trust and confidence between the people and the government. On someone in denial, 'cause you want dollar bills right now, but you gotta work real hard. I know you want it to be easy, so let your guard down. And I say, para lang ito sa ganitong klase mga event kung saan open para po sa ating lahat. At ngayon pong hapon, it has opened the discussions, it has opened the learning for this people that get you can make it too. Sometimes you can make it too. Sometimes you can make it. The DILG is an advocate of open governance, and we pledge to be more dynamic and active in furthering the ideas of participatory governance. Your DILG should remain committed to continue, strengthen, and support similar advocacies and activities, and be an eager partner in advancing open governance. I know you want it to be easy, so let your guard down. And I say, Maraming salamat po. I promise you that the DILG Region 5 will continue to strengthen CSOs para po sila ay makapag-participate, maging tunay na partner ng local government units at ng national government agencies sa governance dito po sa Bicol Region. Muli po tayong nagbabalik dito sa Balangibog, Episode 11. Kanina po ay natunghayan natin ang tungkol sa local partnership. Ngayon naman po ay tunghayan naman natin ang tungkol sa international partnership. Kasama pa rin po natin ang ating mga panauhin upang talakayin sa atin ang mga guidelines ng sister city or town twinning. Ayan, ma'am. For our another question. So kanina po, ma'am, napag-usapan natin yung patungkol sa ating national or within the Philippines na partnership. So ngayon naman po, paano kapag ang usapan ay sa international level na po o palabas ng ating bansa? So ano po ba, ma'am, yung pagkakaiba nito? Okay. So, ang isang ipinagkaiba po ng ating international sister city or town twinning program is kailangan pong isumite at ang mga documentary requirements sa national government agencies. So, once naging okay po sa ating sa LGUs ang mga documentary requirements nila para sa proposal ng international partnership, si LCE po, ang ating local chief executives po, ay kailangang isumiti po ang mga documentary requirements in a digital or e-copy form. So, ang mga requirements po na ito, almost gaya lang nung sa ating local. So, kailangan may LGU profile,
may sangguniang resolution endorsing the affiliation initiative, sangguniang resolution authorizing the LCE to negotiate and enter into an agreement, ang draft MOU or MOA highlighting the proposed areas of partnership as well as the roles and responsibilities of the contracting parties and list of community groups supporting the proposed partnership. So isasubmit po ito through the DILG-BLGS as Secretariat, and then the DILG-BLGS po will endorse once ma-check if the document is complete and proper and no wala pong kulang na dokumento, i-endorso na po namin ito. Mandatory po ang endorsement pag international partnership sa DFA at sa DFA and then sa NSC po, the Department of Foreign Affairs and then the National Security Council po. Ayan, thank you so much po, ma'am. So muli i-highlight lang po namin yung binanggit na mga requirements para sa ating mga viewers. Ayan, makinig po ulit na mabuti at i-ready nyo na po ang inyong mga papel at ballpen. So, to submit, we have to submit the following documents in digital or e-copies to this department through the BLGS po. First, the letter of the LCE informing the DILG of the interest in establishing a sister city or town twinning partnership. Second, the local government profile. Third, the sangguniang resolution endorsing the affiliation initiative. We also have the sangguniang resolution authorizing the LCE to negotiate and enter into an agreement. And of course, draft of our MOU or MOA, highlighting the proposed areas of partnership as well as the roles and responsibilities of the contracting parties and list of community groups or NGOs supporting the proposed partnership if applicable. So, the BLGS po shall record, review, and evaluate the proposed partnership. Again, yun po yung ating mga kailangan i-submit under the proposed international partnership. Ayan, partner, may mga katanungan ka pa ba dyan? Ito ma'am, kung kanina po ay provision of TA and monitoring and role ng DILG, ano naman po ma'am ang pagkakaiba kapag partnership, international partnership po ang usapan? Okay. So kapag po international partnership, CDILG through the BLGS po, we serve as the secretariat po ng International Sister City or Town Twinning Partnership Program. So as the secretariat, kami po, sa amin po bumabagsak po ang lahat po ng mga proposals. So si DILG, dahil sa amin na punta lahat, in-endorse ang mga proposal mula sa ating field offices. So, i-assess po natin itong mga dokumento na ito para ma-endorse po natin sa ating mga nararapat na partner agencies. So, isa pa po sa ating role ng DILG-BLGS is yung makipag-coordinate po sa concerned agencies natin. Ayan, thank you so much po, ma'am. So, sino naman po ang magkakandak ng meeting? And maaari ba dito, ma'am, na makasama ang LGU concerned or hindi na po kailangan? Hindi na po kailangan ang LGU concerned po. So once the DILG-BLGS found that the documents are complete and it is ready for endorsement po sa ating mga partner agencies, so mabanggit lang po na natin ang ating mga partner agencies. So mandatory po na i-endorse ang proposed international agreement sa DFA and for foreign policy concerns. And then sa NSC, sa National Security Council for matters concerning national security and peace and order. And then sa mga other concerned agencies natin. So, for example po ng ating other concerned agencies ay ang Department of Migrant Workers.
So usually po kasi may mga international sister city partnership pertaining to seasonal workers. So dadaan po kay DMW yun for their further assessment and clearance. So for example po, mayroong laman ang ating proposed partnership patungkol sa agriculture, whether field work or research, kailangan po nating idaan kay Department of Agriculture. So for example, may content si proposal na about information and communication technologies partnership. So idaan po natin ito i-endorse din natin ito kay DICT. And then when it comes to cultural exchange and tourism concerns, kay DOT. Of course, for economic and commercial partnership, DTI. Health-related partnership, kay DOH po yan. Environmental-related partnership, DANR. For example, yung mga student exchange or exchange ng mga teachers, idadaan po natin yan either CHED or DepEd po. Yun po yung example ng other national government agencies and instrumentality as deemed necessary po. Thank you po, ma'am. Ma'am, ano naman po ang roles and responsibilities ng regional and field offices ng DILG po? Okay, so before ako ma'am and sir mag-jump dun sa roles ni field officers, i-mention ko lang po yung additional role po ni DILG, BLGS when it comes to IEC campaign. So after po na ma-issue itong ating policy, amended policy, si BLGS po ay nag-conduct po ng mga orientation with DILG field offices. I think our target participant during that time last year was the RFPs and selected provincial focals. And then we also conduct orientation with national government agencies, especially the partner agencies. And then we already conducted an orientation. We have presented this policy with the leagues. So we have our as audience and participants yung ULAP and PCL, almost all the local leagues po natin na i-present po natin itong ating amended guidelines po. And then proceed po tayo dun sa roles po ng ating DILG field offices. So of course, bilang ang ating pong field offices ang nasa baba po sa mga LGUs, ang ating pong field offices, sila po ang magpo-provide po ng technical assistance po para sa ating LGUs. And then, ang ating din pong field offices ang mag-a-assess po ng completeness ng mga documents na isasubmit po sa central office. And then, of course, monitoring din po nung ating mga, in case approve po ang ating mga agreement. So, kay field office din po dapat malalaman namin dito sa central office na na-approve po yung mga partnership po. I-encode din po ito dun sa Google Sheet na monitoring na gamit po ng BLGS po. Ayan, thank you so much po, ma'am. So I hope nakinig ng mabuti po ang ating mga DILG field officers because it will be essential po sa kanilang mga roles. So ito nga naman, ma'am, na MC natin ay na-disseminate na po sa Bicol Region last 2024. At ngayon nga ay isang paraan ulit ito para maipaalala sa lahat ng LGUs ang guidelines na nakapaloob dito. So ngayon po ba, ma'am, mayroon po ba tayong process flow na pwedeng ipakita sa ating viewers para mas madali nilang maalala kung paano ito ginagawa? Yes, ma'am. So meron po tayong process flow for international city. Proposed international city partnership. So, siyempre po, magmumula po tayo dito sa LGUs, yung mga responsibilities ni LGU. So, preparation, siyempre through the LGRU, preparation ng mga documents. And once the documents is complete, so, i-endorse na po ni LGU ito kay CMLGOO.
And then, si CMLGO po, once okay po ang mga dokumento na ito, i-submit na po nila ito kay DILG Provincial Office. And then, DILG Provincial Office po and si DILG HUC or ICC Office, magsasubmit naman po sila nitong mga documents, again, digital or e-copy po sana, dito po sa ating DILG Regional Offices. And then si DILG Regional Office po, once ma-found niya na kompleto po ang mga documents na to, pwede na po itong i-submit kay BLGS po as the Secretariat. So kami naman po bilang Secretariat, si DILG BLGS, i-check po namin kung kompleto ang mga dokumento, kung tama ang mga dokumentong isinabmit. Kapag po tama ang mga dokumentong naisumite sa aming level, i-endorse po namin ito kay DFA, kay NSC, at sa concerned agencies. Pero kapag naman po sa level ni DILG, ni BLGS, na found namin na ay may kulang pala dito sa documents na naisubmit, magfi-feedback po kami agad-agad sa DILG or LGU concern kung naka-provide po ang mga contact po nila doon sa ating mga endorsement po para makumpleto po nila agad ang mga documents and ma-process po agad for endorsement dito sa DFA, NSC, and concerned agencies po. So, si DFA, NSC, and other concerned agencies po, magpo-provide po sila ng feedback as observations tungkol doon sa proposed international partnership. It's either pwede po silang mag-feedback na go, proceed sa pakikipag-partner, or may mga observations po sila na wag muna, kailangan may ganito, may ganyan. And then, kung ano man po yung maging feedback from partner agencies, DFA and NSC, ipoprovide po ni BLGS yon agad kay LGU. Siyempre po, copy furnish po ang ating DILG field offices po. DILG RO for this po. So far, sa mga bilang bago pa lang naman po itong ating mga ating policy, wala pa naman po kaming na process na may observation na hindi muna mag-proceed si LGU doon sa partnership po. Thank you so much, ma'am. Naipakita po dito, ma'am, yung processing time po, which is 11 days. May pagkakataon po ba, ma'am, na ma-extend itong timeline? And ano po ba ang mga posibleng pagkakataon na mangyari ito para rin po sa kaalaman ng lahat po na nakikinig po sa atin ngayon? Okay, sige po. Doon, sir, sa from BLGS na documents to be endorsed kay na partner agencies and DFA and NSC. So, sina partner agencies, DFA, NSC, and other concerned agencies po, they might ask for extension po doon sa 7 working days kasi may mga pagkakataon daw po base sa coordination namin sa kanila na ang mga ang content ng proposed partnership ay medyo kinakailangan ng TWG within their department. So hindi lang iisang concern at hindi lang iisang opisina ang may concern doon sa content ng proposed partnership, kaya nagre-request sila for kinakailangan nila ng additional working days to process and prepare the feedback. So for example po si DFA. So si DFA, ang ginagawa nilang proseso, so sasulat tayo kay DFA kung sinong ASEC or USEC ang may under doon sa country na magiging kapartner. And then for example, isang LGU sa USA. So sulat tayo kay DFA Central Office, and then si DFA Central Office i-course through ito doon sa embassy sa US kung saan nasasakop yun, and sila mismo
kung for example sa LGU sa California, so yung kung meron tayong envoy doon may embassy doon sa California, si Philippines, yung mga taga-embassy sa California po ang magpo-provide mismo ng feedback dito sa DFA Central Office, and then si DFA Central Office tsaka pa lang niya mapo-provide si BLGS ng feedback na yon na okay, pwedeng mag-proceed with the proposal. And then, tsaka pa lang namin ma-inform si LGU. So, sa level naman po ni LGU and the field offices, ang possible lang po na magtagal is kung pagdating po, pag nag-submit si LGU ng documents sa ating field office, for example, kay CMLGOO, posible na kulang pala yung dokumento o nakalimutan lang i-attach siguro o napahiwalay ng kaunti. So, i-inform po ng ating CMLGOO, si LGU, para i-comply po yung nawawalang dokumento. Sa level po ni BLGS kasi, sinisikap po namin na hanggat maaari, pagkatanggap po namin ng dokumento na kulang, ipinaprocess po namin agad ang papeles para ma-endorse po sa ating partner agencies. So ito naman pong sister city ay hindi naman po ito naka-enroll po sa ISO. So wala pa po itong QMS hindi pa po ito under sa QMS process po natin. Bilang nagsisimula pa lang po siya ulit i-implement. Thank you po. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Olivine, and of course, Sir Keith. So ngayon, Ma'am and Sir, magbabasa naman po kami ng mga katanungan mula sa ating viewers sa ating FB Live at sa ating Zoom. Ayan, we have our first question po from LGU Naga City. Sabi po nila, marami na po ba ang may existing sister city and town twinning partnership sa bansa? I think kanina nasagot na po natin to, no? Pero for clarification lang po, Ma'am. Okay. So for sa katanungan po kung marami na ba ang may existing sister city and town twinning partnership sa bansa? Opo, marami na po. So base po sa mga na-encode po natin, sa mga data na nag-gather po natin from field offices po, mayroon po tayong 315 na LGUs na may existing sister city or town twinning partnership. Ito pong 315 LGUs na ito, hindi lamang po iisang bansa. May mga LGUs po tayo na hindi lamang iisang bansa ang kanilang nakapartner at na meron silang agreement. So, dito po sa 315 LGUs na to, so na-summarize po namin na usual na nakakatay up po dito ang South Korea. Meron pong may partnership with USA, Taiwan, China. Meron din po from Vietnam. So some are ASEAN countries like Indonesia, ganun po. For Region 5 po. So may data po tayo, hinugot po natin ang data ng Region 5. So meron lang pong, base po sa data na na-encode, meron po tayong tatlong LGUs from Region 5 na may international partnership with USA, South Korea, China. Ayun po. Ayan, thank you so much po, Ma'am. So I hope naging malinaw na po sa ating LGU Naga City yung naging sagot ni Ma'am. So we also have another question, sir. From LGU Milagros, ang tanong niya po, Ma'am, is ilan naman po kaya ang number of partnership ng LGUs natin with international governments? Actually, napahapyawan na ni Ma'am kanina yung mga partnerships natin. No? Sige, Ma'am, for clarification lang din po. Sige po. So for international partnership po, meron po tayong LGUs, 94 LGUs po na merong international partnership po. So ayun, partner with ASEAN. So isa po na medyo siguro mas madali for the Philippine local government na makipag-partner po sa ASEAN kasi bukod sa medyo malapit sila, medyo nagkakalapit naman po siguro ang ating mga kultura.
And then bilang dito po napaprocess po yung mga foreign travel, so medyo may idea po kami na, for example, meron po tayong mga local government units na nakakapag-visit po sa nearby foreign countries po, like si Japan. So medyo marami po tayong LGUs po na ang kapartner po ay si Japan po. And then si South Korea, especially on seasonal workers program, so under the South Korea seasonal workers program po kasi ang LGUs po from the Philippines ay nakakapag-deploy po ng ibang ng ating mga mamamayan po doon sa South Korea para makapagtrabaho for a certain period po. Okay, thank you. Ayan, thank you so much po, ma'am. We also have another question from LGU Legazpi City. Ang sabi po dito, ano ang mga pagkakataon na hindi naaprubahan ng concerned agencies itong partnership sa ibang bansa? Simula po, since medyo bago pa po itong ating policy, based po from our experience na na-implement po itong ating MC, so far, wala pa naman pong pagkakataon po na hindi po naaprubahan po ng concerned partner agencies po ang proposed international partnership po ng ating LGUs po. Ayan, thank you so much, ma'am. From Jean Sanggil, ang tanong niya po, ma'am, ay, can a joint venture project, example, infra or enterprise development project, be one of the objectives of a sisterhood agreement? Magandang umaga po ulit sa kanila. Ang sagot po ron ay pwede po yun. Balikan lang po natin kanina ang sinabi po kanina ni Oli. Wherein lahat po ng nakapaloob po doon sa agreements na proposed to be nila ay ibibigay po rin po natin sa mararapat na ehensya. Ito pong sa tanong niya, sinabi niya po sa infra at saka sa enterprise development. So when say infra, maaari po natin siya ibigay sa DPWH para makita po kung ano pang rekomendasyon. Doon po sa agreements na po yun. Pagdating naman po sa economic development, maaari po natin siyang hingian ng opinion na manggagaling po sa Department of Trade and Industry. So yun po, may mga concern po kasi sila. That's why we have a partnership din po na ginagawa sa mga national government agencies na kung saan sila yung medyo mas makarapatan magsabi kung ito ba ay nararapat o hindi nakapaloob doon sa agreement na gagawin ng ating mga pamahalang lokal. So yun lang po. Ayan, thank you so much po, Sir Keith. So we also have another question po from LGU Kamalig. Ang sabi niya po, ano po ang pagkakaiba ng documentary requirements ng sister city or town twinning ng national at international? So I think kanina po, na-discuss na po natin to. So ma'am, baka po pwede ulit natin ma-elaborate sa ating mga participants? Na-mention po natin kanina na ang pinagkaiba lang naman po. So ito pong proposed international partnership, partnership with a certain international local government. And sa ating letters, usually, content po nito is kung ano po yung magiging partnership po ni LGU dito sa Philippines and the LGU sa international. And then the rest of the documents naman po is same na. So sa international lang po, kailangan po nating idaan sa ating partner agencies like the FA. For further clearance, assessment po. Ayan, thank you so much po, ma'am. And another question, ma'am, from LGU Daraga. For clarification, sa international partnership, may guidelines para sa review and evaluation of proposed partnership. Tama po ba ang pagkakaintindi namin na wala pong ganito pagdating sa local partnership?
Yes po. Sa proposed local partnership po, again, since may local autonomy po ang ating LGUs, ang coordination po para makabuo sila ng partnership ay between them po. Direkta na po na mag-uusap po itong sina LGUs po na ito. Ang pwede po nating ibigay or i-offer sa ating LGUs po when it comes to local partnership is in case they need technical assistance po from the DILG. So, pwede po natin silang i-support for that. Ayan, thank you so much, ma'am. A question from LGU Pandan. Kung sakaling gusto ng isang LGU na ma-terminate ang partnership, ano ang mga steps na kailangan nilang gawin? Usually po, ang termination ng partnership ay nakasaad po ito doon sa mismong agreement nila. So sa experience po namin na aming mga nakita na proposed MOA or MOU, so may provisions na po doon na kung magte-terminate po, it's either at least 30 days, usually 30 days before termination ay maipaalam na ni LGUA kay LGUB na gusto na niyang i-terminate ang partnership po. And then, once the partnership is terminated, kailangan na din po na i-update po ng ating field offices po sa monitoring sheet na terminated na po itong international partnership na ito. Okay, thank you so much po, ma'am. Another question from DILG. For clarification, DILG BLGS ay nagmo-monitor ng partnership na ito. Based sa guidelines, bibigyan ng kopya ng LG profile and acceptance of partnership ang or MLGOO o director. Sino po ang tinutukoy dito? Ang counterpart LGU pa rin ba o ang requesting LGU? Both LGUs po ay dapat mag-provide po noong partnership po sa ating CMLGOO po or si kay director. So sa monitoring po kasi natin, nakalatag naman po doon, for example, si LGUA, nakapartner niya si LGUB, C, D, E. And then si LGUB, possible makapartner niya si LGUA, D, E. So, nakalatag po lahat ito sa ating monitoring po. So, ang pag-count naman po natin sa monitoring is per LGU po and hindi po sa base sa number ng nakapartner po nila. Ayan, thank you so much po, ma'am. So, ma'am, balik po ulit tayo sa ating AIP or CDP. So, kapag sinabi po na so long as they are aligned with the AIP and or directly related in their CDP, ibig sabihin po ba nun, ma'am, hindi na kailangan na explicitly stated siya sa AIP as long as related po ba siya sa PPA nila? Okay. Doon po sa tanong nila, tingnan niyo po, ang nakalagay po kasi doon is align. So, in other words, kung tatagalogin po natin is nakahanay. Gaya po ng ating OPB, kailangan po explicitly stated po yun na talagang meron po siya na programa patungkol po sa town twinning. Kasi gaya po ng ating sinasabi po natin sa OPB natin, di po ba? Nakalagay po roon kung anong particular na ating gawain, kaukulang gastusin, para po malaman naman nila. Kasi ang AAP naman po is taon-taon ginagawa naman po natin yan. So wala po kaming nakikitang hadlang o sobyang para hindi po ito may ilagay po doon. Maaari naman po yan sa susunod taon, pwede po nating ilagay para po maka-angkop po tayo sa sister city. Kasi sa amin pong palagay po rito, ang sister city po ay hindi naman po siya basta-bastang mapipirmahan. Hindi rin po siya basta-basta rin sa loob lamang po ng ilang araw ay matatapos po yung marami pa po tayong proseso na pagdating dyan. Ang town twinning po kasi sa amin pong, base po sa aming experience, minsan umaabot po ng ilang buwan po ito. Kaya lang, medyo maganda po naman kasi meron po siyang pakipagtalastasan. Doon pa lang po na-develop pa ng communications between ng namong LGUs. So yun lamang po. Ayan, thank you so much po, sir.
So, ma'am, going back po kanina sa naging sagot nyo, follow-up question lang po. Both si MLGOO po ba ng counterpart at requesting LGUs ang magre-report ng partnership sa DILG-BLGS? Yes, ma'am. Again po, yung ating po kasing monitoring is per region po ito. So, ang counting naman po nito is per region din. So, kinakount namin based sa region kasi ang data minsan na hinihingi is per region din po. So, kailangan nakadisclose po doon sa per region yung mga partnership po nila. Ayan, thank you so much po once again, Sir Keith and Ma'am Olivin. So, I think, partner, wala na tayong mga katanungan sa ating FB Live at sa ating Zoom. So, this time po, i-reiterate lang po namin yung requirements under the local partnership and international partnership. Partner? Tama ka dyan, partner. So yan, balikan natin ulit yung requirements for the local partnership natin under dito sa sister city or town twinning. Ayan. On proposed local partnership, upon approval by the Sanggunian, the LGU through the LCE shall write to their chosen local government counterpart to signify interest in establishing a sister city or town twinning partnership with the following documents: local government profile, Sanggunian resolution endorsing the affiliation initiative, Sanggunian resolution authorizing the LCE to negotiate and enter into an agreement, draft MOU or MOA highlighting the proposed areas of partnership as well as the roles and responsibilities of contracting parties, acceptance of partnership. The counterpart local government shall signify its acceptance of the proposed partnership by furnishing the proposing LGU with their local government profile and acceptance of partnership to be signed by their local chief executive, copy furnish the concerned city or municipal local government operations officer or city director. And for the proposed international partnership, marami din tayong naging nabanggit kanina na requirements, partner. Ayan, tama ka dyan, partner. So, balikan po ulit agad natin on our proposed international partnership. We have to submit the following documents in digital or e-copies to this department through the BLGS. So, first, the letter of the LCE informing the DILG of the interest in establishing a sister city or town twinning partnership. Second, the local government profile. Third, the Sanggunian resolution endorsing the affiliation initiative, the Sanggunian resolution authorizing the LCE to negotiate and enter into an agreement, and of course, the draft MOU or MOA highlighting the proposed areas of partnership as well as the roles and responsibilities of the contracting parties and list of community groups or NGOs supporting the proposed partnerships if applicable. So once again, the BLGS shall record, review, and evaluate the proposed partnership. And that's it. Maraming salamat po, Sir Keith and Ma'am Olivin, sa inyong makabuluhan na pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. And maraming salamat rin po sa ating mga viewers na hindi bumitiw sa pakikinig sa episode na ito. And again, thank you so much, everyone. And of course, to our resource persons. At bilang pasasalamat, nais po naming i-award ang aming Certificate of Appreciation sa inyong malugod na pagpapaunlak sa programa naming ito. The certificate reads, Department of the Interior and Local Government, Region 5, Certificate of Appreciation is hereby awarded to ADC Keith P. Lagmay
in grateful acknowledgement of his valuable expertise shared as a resource person during the Balangibog Episode 11, Building Bridges, a Guide on the Establishment of Sister City or Town Twinning, held on April 8, 2025 at DILG Regional Office 5, Legazpi City via Zoom, given this 8th day of April 2025 in Legazpi City, Albay. Signed by Attorney Arnaldo E. Escobar Jr., SASU 3 Regional Director. The same certificate is also awarded to LGOO 5 Maria Olivine M. Maligaya in grateful acknowledgement of her valuable expertise shared as a resource person during the Balangibog Episode 11, Building Bridges, a Guide on the Establishment of Sister City or Town Twinning, held on April 8, 2025 at DILG Regional Office 5, Legazpi City via Zoom, given this 8th day of April 2025 in Legazpi City, Albay, signed by Attorney Arnaldo E. Escobar Jr., SASU 3 Regional Director. Ayan, para sa ating mga participants sa Zoom, bigyan po natin ng virtual clap or virtual heart ang ating mga resource persons. Once again, thank you so much po Sir Keith and Ma'am Olivine. So, before we let you go po, may we ask everyone from our Zoom participants to kindly open your cameras po for a photo opportunity with our resource persons. Ayan. For the first slide, okay, ibigay po natin ang ating matamis na smile. Ayan, 1, 2, 3, smile. Okay, for the next slide naman po. 1, 2, 3, smile. And for the third slide. Okay, 1, 2, 3, smile. And for our fourth slide, ayan po, ibigay natin ang ating mga matatamis na smiles. 1, 2, 3, smile. Ayan, thank you so much rin po to everyone. And Ma'am and Sir, before po kami magpaalam, ano po ang mensahe na gusto nyong iparating sa ating mga manonood patungkol po dito sa Sister City o Town Twinning? Ayan, any last messages po? Marami na pong nasabi patungkol po kanina sa Town Twinning o Sister City. Ang sa amin lang po ay sama-sama po nating itaguyod ang programa pong ito. Ang programang Sister City po ay benepisyo. Hindi po siya perwisyo. Promise po namin yan. Salamat po. How about po Ma'am Olivine, ma'am? Okay. Medyo, kumbaga, medyo tedious lang yung mga documentary requirements and medyo magtatagal yung process, especially for international partnership. Pero, sikapin po sana ng ating mga LGUs, sikapin din na ma-pursue po ang International Sister City kung saan siguraduhin po nila na makakatulong po sa kanilang mamamayan yung ilalaman po ng mga partnership. And para naman po sa ating mga DILG field officers po, nagpapasalamat po kami mula dito sa BLGS sa patuloy po ninyo na pagsuporta at pag-comply po doon sa medyo marami-rami ng requirements po na nagmumula po dito sa requirements sa mga monitoring po na nagmumula po dito sa Central Office. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Ma'am and Sir. At bago po namin kayo i-let go, may nais rin po ba kayong i-shout out o batiin? O kaya naman po, may social media page po ba kayo para mas maantabayan po ng ating mga viewers at listeners ang mga ganitong programa? Sige po, bago po magtapos kasi po sa kaalaman po ng lahat, medyo may soft spot po sa amin dito sa BLGS, ang Region 5. Kasama po kasi yung ating particular po ito Sir Jologs Lohenyo po ng Masbate. Shoutout po sa kanya kasi siya po yung matagal po namin nakasama doon po sa aming programa na LTIA.
Lupong Tagapamayapa Incentive and Awards. Kay Ma'am Pia Salamenyo at kay Ma'am Ruth Kigantoka, nakasama ko po siya nung nakaraan dito po sa aming training program dun po sa Los Baños, Laguna nung nakaraan. Of course, kay ano rin po, kay RD Isko. So maraming salamat sa inyo, sir. So hopefully sa mga susunod na panahon, hindi na po ito online but rather face-to-face na rin po siguro. Yun lamang po. Oli? I-promote ko lang po ang DILG, Bureau of Local Government Supervision. So meron po kaming FB page. So ito pong ating activity today ay i-share po ng aming FB page po ng DILG. And of course, shout out po sa aking nag-iisang batchmate po, isa na sa batch 49 po, si Christopher Hofancia po dyan, Sir Floriel. And kay Ate Arlene, so ng Sakatanduanes po siya. And syempre po yung mga nakasama ko po noon nung ako'y vocal po sa LTIA. Syempre, si Sir Jolox po. Hindi ko na po matandaan yung ibang mga pangalan kung sino-sino pa po yung iba. Pero lahat po ng mga LTIA vocals namin before dyan, shoutout po sa inyong lahat. And maraming salamat po sa mainit na pagtanggap sa amin dyan sa inyong region, especially pag bumababa po kami mga taga Central Office. Thank you po. There you have it, ladies and gentlemen. ADC Keith P. Lagmay and LGO05 Maria Olivin M. Contreras Maligaya of DILG Central Office, BLGS. That concludes the episode of the DILG Region 5 Bicol LGRRC's talk show, Balangibog. For more updates, please follow our DILG Region 5 Facebook page and subscribe to our YouTube channel at DILG Region 5. Once again, thank you so much everyone and see you on our next Balangibog. Ayan, thank you so much, lalong-lalo na po sa ating mga FB Live viewers. Shoutout po sa inyo once again. And of course, sa ating mga Zoom participants. And muli, ako po si RPO2 Ann P. Abarientos. At ako naman po si LGO02 Jefferson L. Pura. Dito sa DILG, lagi kaming handa ibalangibog ang mga programa, batas at mga best practices na para sa ating mamamayan sapagkat we always believe in sharing knowledge, achieving excellence para sa bagong Pilipinas.